like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sakto nang buksan niya ang pinto, kumatok ang isang guard at sinabing kakatok pa lang sana siya at nandoon siya dahil sa isang urgent message. Sa inis, nagtanong siya kung ano ang usapan. Sinabi nito na si Officer Carter ay nagising na mula sa kanyang koma. Parehong nagulat sina Henry at Tiny nang marinig ito. Pumunta sila para makita si Carter at ipinaalam sa kanila ng physician na nagkamalay na siya ngayon, pero dahil nalantad siya sa siksik na demonic energy sa loob ng mahabang panahon, mahina pa rin siya ng husto. Nagtanong si Commander Esaylin kung gaano katagal bago siya gumaling. Sinabi ng mga physicians na aabutin ng kahit man lang 1 taon bago siya bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ipinaliwanag nila na ang density ng demonic energy sa Class 6 na district at pataas ay ganap na magkaiba at ayon sa mga resulta dahil malayang pinahaba ng evil spirit ang kanyang buhay at wala siyang natanggap na nutrient supply sa loob ng 1 buwan, ang kanyang mga organs ay labis na napinsala. Nagtanong naman si Commander Esaylin kung ganap ba siyang gagaling sa loob ng 1 taon. Sumagot ang mga physicians na oo at idinagdag na ang 1 taon ay kabilang na rin ang kanyang rehabilitation period. Sinabi rin nila na nang magising si Carter, agad nilang sinabi sa kanya na na-eliminate na si Black at nakiusap siyang ipaabot ang mensahe kay Lieutenant Henry, sinasabing ang taong tumyupad sa kanyang panghabang buhay na hiling na mapatay si Black ay may pasasalamat niya. Ngumiti si Henry. Pagkatapos, tinanong ni Solomon si Commander Esaylin kung sakali lang ba ay na-appoint si Henry sa Caliburns Needle dahil inakalang namatay na si Carter at dahil hindi naman namatay si Carter at nasa coma lamang, kailangan ba siyang bumalik sa special unit ayon sa military law? Nagsimulang mag-isip si Esaylin at nag-comment na nakakaabala iyon. Nagtanong si Henry kung maaari ba niyang sabihin ang kanyang iniisip. Matapos marinig ang mga ito, bulalas ni Esaylin sa pagkamangha at sinabing totoo ito at hindi ito nabanggit ni Henry noon. Pagkaraan ng 1 taon, nagsasanay si Henry sa training ground. Pinagalitan siya ni Hector at tinanong kung talaga bang wala siyang talent. Galit na nagtanong si Henry kung anong kalokohan iyon. Seryosong sinabi ni Hector sa kanya na pag-isipan ito, sinasabing kahit ang 1 pulubi ay makakayanan matapos mapunta sa battlefield sa loob ng 1 taon at nagtataka kung paanong ang 1 taong matalino na gaya ni Henry ay hindi pa rin ito magawa. Sinabihan siya ni Henry na tumahimik. Naisip niya na kinilala na siya sa kanyang serbisyo bilang isang elite officer at bilang commander ng special unit sa loob ng 1 taong iyon, na nakatapos na siya ng napakaraming missions, nakapasok na sa malalim na kagubatan, binigyan ng sarili ng mga handicaps habang hinaharap pa rin ang mga evil spirits, nagsasanay araw-araw, at pinatalas ang parehong imperial at ang swordsmanship ni Hector. Gayunpaman, isa pa rin siyang sword runner. Nagtataka si Hector tungkol sa kanya at naisip na si Henry ay isang kamangha-manghang tao. Napagtanto niya na ang Aura Bondi ay isang matinding lakas ng buhay na inilalabas ng katawan kapag naabot na nito ang peak nito pero si Henry ay hindi pa kailanman nakaramdam ng isang life-threatening experience kahit sa pinakamapanganib na Forest of Evil dahil sadyang ganoon siya kalakas. Naisip din niya na kung mas malakas ang isang tao pagkapanganak, mas mahirap ay master ang isang aura at kung mas matagal ito, mas makapangyarihan ang aura na matututunan ng taong iyon. Napagtanto niya na magagawa ni Henry na i-master ang isang aura ng hindi sinasabihan at ang pinakamalaking hadlang ni Henry sa ngayon ay ang pag-alam sa sarili niyang limitasyon. Sa pagsikat ng araw, nag-isip si Henry kung dapat na ba siyang dahan-daang maghanda para sa military discharge. Nagtipo ng lahat ng mga cadets at malungkot na nagtanong si Solomon kung talaga bang kailangan niyang umalis. Sinabi ni Henry na kailangan niya dahil natapos na niya ang kanyang tunay na layunin at ipinaalala sa kanila ang kanyang sinabi noong araw na magising si Lieutenant Carter. Sinabi niya na alam niya na ang minimum service period para sa noblesse obliged service ay 1 taon lamang at eksaktong matapos ang 1 taon ay aalis na siya. Sinabi ni Solomon na dahil nakapagpasya na si Henry ay tinatanggap niya ito. Nagpasalamat si Henry sa lahat hanggang sa sandaling ito. Sumagot si Solomon na mas nagpapasalamat sila kay Henry, sinasabing naging madali ang buhay nila salamat sa kanya at sinabi sa kanya na mahusay ang kanyang ginawa sa panahong nandoon siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga cadets na magsulot kay Lieutenant Henry Morris at lahat ay nagsulot sa kanya. Habang handa nang lumisan si Henry,
lahat ng mga cadets ay umiiyak at ang deputy commander ay humihikbi, sinasabing hindi na sila makakahanap ng sinumang kasing galing niya. Tinanong ni Solomon si Henry kung bakit hindi siya magsalita ng anuman sa kanyang mga squad members. Sinabi ni Henry sa kanila na mahusay ang kanilang ginawa at magkikita silang muli kapag pwede na. Nakipagkita siya kay Commander Eselon na nagtanong kung kailangan ba talaga niyang umalis. Napapansing sinabi ni Henry na gusto niyang umangat nang mag-enlist siya, pero aalis na agad. Binigyan siya ni Eselon ng isang silver badge. Si Henry, habang hawak ito, ay napagtanto na orihinal na isa lang itong bituin, na kumakatawan sa Order of Military Merit, pero ngayon ay may 3 bituin na ito salamat sa kanyang pagsisikap at mga tagumpay sa panahon ng kanyang serbisyo. Napansin niya na isa itong silver medal na may 3 bituin, at hanggat nasa kanya ito, ay sulot siya kahit saan siya pumunta. Sinabi ni Eselon na gaya ng hiling ni Henry, wala silang ipinadalang balita sa kanyang bayang Sinilangan. Pinakitaan siya nito ng isa pang piraso at nagtanong si Henry kung ito ba ang token na hiningi niya. Kinumpirma ito ni Eselon, ipinapaliwanag na ipinangako niyang ibibigay ito kapag natapos ni Henry ang Education Corps at unang pagkakataon niyang gumawa ng ganoong bagay. Ipinangako niya gamit ang kanyang pangalan na hanggat nasa kay Henry ang token na ito, ipagkakaloob ni Eselon ang kanyang hiling kailanman at saan man niya gusto o kailangan. Hiniling ni Henry na alagaan din ang taong binanggit niya noon. Nagtanong si Eselon kung ang tinutukoy ba niya ay si Ronan, sinasabing ay test niya ito gaya ng hiniling. Pero kung hindi nito maabot ang mga standards, alam na ni Henry kung ano ang ibig sabihin yon. Pumayag si Henry. Sinabi sa kanya ni Eselon na mahusay ang kanyang ginawa at sa matinding pagmamalasakit ay tiniyak sa kanya na palagi lang siyang nandoon na naghihintay at kung sakaling magbago ang isip ni Henry, dapat siyang bumalik at hanapin siya. Nagpasalamat si Henry at lumisan ng Caliber. Naisip niya na ang una ay pera dahil walang kapangyarihan na kasing basic ng yaman at pagkatapos ay pupunta siya sa pinakamalaking Imperial Entertainment City, ang Vivaldi Town. Nakarating si Henry sa pinakamalaking pleasure city ng kaharian, ang Vivaldi, at napansin na sa kanyang katayuan ay duda siyang kailangan niyang pumila. Pinatigil siya ng isang guard na nagsasabing kahit isa pa siyang sundalo ng imperyo, walang special exceptions na papayagan at sinabihan nitong bumalik at pumila. Inihagis ni Henry ang mga silver badges sa guard na, nang makita ang identification tag na may 3 bituin, ay nagsulot sa kanya at pinapasok siya. Binigyan siya ng isang black card, ipinapaliwanag na magbibigay ito ng maraming benefits sa panahon ng kanyang pananatili. Habang hawak ang card, napagtanto ni Henry na isa itong free pass na ibinibigay lamang sa iilan. Habang pinagmamasdan ng abalang palengke, naisip niya na hindi nagbago ang lugar na ito. Huminto siya sa labas ng isang tindahan ng damit, napapansing kailangan niyang magpalit ng suot mula sa kanyang uniform. Isang volunteer lady ang nakapansin sa kanya at inakalang isa. Siyang batang low-rankang officer, sinalubong siya at tinanong kung mayroon bang nakakuha ng kanyang atensyon. Naisip ni Henry na nakikita siya nito bilang isang mahirap na low-rankang officer at humiling ng mga damit na dinisenyo ni Sylvia na isang alamat sa paggawa ng pinakamataas na kalidad na mga garment sa imperyo na napakamahal. Nagulat ang babae at sinabi ni Henry na kahit ang isang malaking tindahan na gaya ng sa kanya ay hindi nagtitinda niyon. Humingi ito ng paumanhin at naglabas ng 2 dresses na dinisenyo ni Sylvia. Pumili si Henry ng isa at sinabing magpapalit siya. Habang nagpapalit siya, nag-comment ang babae na sa kabila ng pagtatrabaho doon ng mahigit 5 taon, siya ang unang customer na nakita niyang bagay na bagay sa mga damit ni Sylvia at nagtanong kung may kailangan pa ba siya. Nagtanong siya tungkol sa sapatos, at ipinangako nitong dadalhin ang pinakamaganda na mayroon siya. Nagmamasid si Clever at napansin kung gaano kaina ang mga tao sa pera. Lumabas si Henry ng tindahan na maganda ang pakiramdam sa maayos na damit at sinabihan si Clever na sipsipin ang iba pa niyang gamit at jade. Habang iniisip ni Clever ang inaasahang pagiging maluho ni Henry sa Vivaldi Town Center, napansin ni Henry ang isang notice board at tinanong siya ni Clever kung ano iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang town post na nagpapakita ng lokasyon ng lahat ng pinakamahuhusay na kompetisyon pati na rin ang mga kasalukuyang champion sa loob ng Vivaldi. Napansin ni Clever na isa itong malaking gambling city at sumang-ayon si Henry, iniisip na oras na para kumita ng pera.
Nakakita siya ng isang chess champion competition board at nang makita ang pangalan ng nanalo, sinabi niya na hindi niya akalaing ang taong iyon pa rin ang champion sa lugar na ito. Napansin niya na hindi pa natatalo ang taong ito sa kahit isang match. Sa Vivaldi City Hall, isang lingkod ang lumapit kay Mayor Brent Larsen, iniuulat na may isang urgent na bagay ang dumating. Pinahintulutan siya ng mayor na pumasok, sinasabing dapat itong maging mahalaga dahil iniistorbo niya ang kanyang wine time. Iniulat ng lingkod na isang figure na may black rank ang humiling na makita siya. Nagtanong si Brent kung sino ito at sinabi ng lingkod na ang pangalan ay Henry Morris, bagaman hindi pa nito sinasabi ang layunin ng kanyang pagbisita. Nabagabag si Brent nang marinig ang pangalan at hinampas ang mesa, iniisip na imposibleng patay na si Henry Morris. Marahil ay nagkataon lang ito. Dahil sa takot, sinabi niya muna sa lingkod na pabulaykan ito sa ibang pagkakataon. Ngunit iginiit ng lingkod na kung tatanggi siya, ibubunyag ni Henry ang barest incident sa lahat. Inihagis ni Brent ang kanyang wine glass at inutusan ang guard na papasukin agad si Henry. Si Brent Larsen, na umangkin sa titulong chess champion sa nakalipas na 10 taon at umakyat sa kanyang administratibong posisyon sa lungsod ng Vivaldi sa pamamagitan ng pagkilalang ito, ay nagtaka kung sino ang taong ito, bakit sila magkapareho ng pangalan, at paano nito nalaman ang tungkol sa barest incident. Nang pumasok si Henry sa opisina, tinanong ni Brent kung siya ba ang nagngangalang Henry Morris. Kinumpirma ito ni Henry at tinawag siya, sinasabing ang titulong, Emperor of Chess, ay nababagay, ngunit ang Emperor of Vivaldi ay baka mas naaangkop pa. Humingi ng paumanhin si Brent at hiniling kay Henry na ipakita ang kanyang identity pass. Ibinigay ni Henry ang kanyang silver badge. Sinuri ito ni Brent at nang makita ang 3 stars, kinilala niya na si Henry ay tiyak na karapat-dapat sa isang black rank, ngunit napansin na dahil ang pass ay gawa sa silver, maaari lamang siyang maging anak ng isang baron. Napansin niya ang suot ni Henry at nagtaka kung paano nakabili ang anak ng isang baron ng damit na dinisenyo ni Sylvia. Nagtanong si Henry kung matapos makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan ay maaari na bang ibalik ni Brent ang badge, at ibinalik naman ito. Humingi muli ng paumanhin si Brent at nagtanong kung alam ba ni Henry ang lugar na tinatawag na Burgess. Kinumpirma ni Henry na alam niya ito, napapansing hindi ito isang inn. Nagtaka si Brent kung paano niya nalaman iyon at pagkatapos ay tinanong kung ano ang gusto ni Henry. Umupo si Henry sa harap ng chessboard at sinabi na gusto niya ng isang chess match bilang kanyang kondisyon. Kinwestiyon ni Brent kung alam ba ni Henry kung sino siya. Ngumiti si Henry at sinabing dahil sa katanyagan ni Brent bilang naghaharing chess champion sa loob ng 10 taon kaya siya naging town mayor ng Vivaldi. At kung matatalo siya ni Brent sa chess, ibubunyag niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa Burgess Inn. Iminungkahi niya na isa itong patas na proposition. Dahil sa kuryosidad sa plano ni Henry, umupo si Brent sa harap niya at idineklara na ang isa sa kanyang mga titulo ay undefeated champion. Habang inaayos ang mga kagamitan sa laro, sinabi ni Henry na batid niya iyon at hinahamon niya ito dahil nasisiyahan siyang tumalo ng malalakas na kalaban. Nagtanong si Brent kung bakit niya ito gusto, naghihinalang hindi lamang tagumpay ang hinahangad ni Henry. Ipinaliwanag ni Henry na dahil mas malaki ang tsansa niyang matalo, hindi niya gusto ang isang mababaw na reward. Sumagot si Brent na pakikinggan niya ang anumang naisin ni Henry. Sumang-ayon si Henry at iminungkahing simulan na ang laro, kinukuha ang kulay white dahil siya ang challenger, at tumawa si Brent at pumayag. Habang tumatagal ang laro, inisip ni Henry sa kanyang sarili na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para ipaalala kay Brent na siya ang inventor ng chess. Naging matindi ang laro at nagsimulang matalo si Brent. Sa kalaunan, nakamit ni Henry ang checkmate. Nabagabag si Brent at nagtaka kung paano siya na-checkmate ng ganoon kadali ng 1 taong hindi pa niya nakikita noon. Habang nagdadalamati na ang kanyang 10 taon ng karangalan at katanyagan ay nawasak ng napakabilis, tinanong ni Henry kung ayos lang siya, napapansing mukhang masama ang pakiramdam ni Brent. Sa sobrang frustrasyon, sinira ni Brent ang chessboard at sumigaw sa hindi paniniwala. Sinabi ni Henry na sa ilalim ng normal na sitwasyon, natanggap na sana niya ang Kingslayer title at isang malaking reward. Sa pagmamadali, idineklara ni Brent na null ang match at sinabing aalis na siya. Sinabihan siya ni Henry na kumalma, ipinapaalala sa kanya na mayroon pa siyang pangakong dapat tuparin.
Si Brent, na pakiramdam ay tila arestado na, ay nagtanong kung sino ba talaga si Henry. Ibinunyag ni Henry na siya ay ang pangalawang chess disciple ng magician na si Henry Morris. Sinabi ni Henry sa kanya na ang Burgess Inn ang unang lugar kung saan siya natuto at ang huling lugar din kung saan naglaro ng chess si Brent kasama ang kanyang master. Kinumpirma ito ni Brent.